Magandang umaga muli mga kapatid. Tayo po'y dumako na sa ating mensahe po sa teka muna. Umaga po ito. Ito po yung pangatlo at panghuli. Hindi po naging order yung ating share po rito. Ano po? May nahuli ito. Ano yung ibig sabihin na ipangaral sa Kristo? Kung sa unang dalawang pinag-aralan po natin, yung una, tungkol po sa ating Panginoon. Pag ipinapangalan si Kristo, kailangan natin ipangaral siyang anak ng Diyos, na siyang dahilan at kapangyarihan, na siya ay magligtas at magtatag ng kanyang iglesia. Dito po sa umagang ito, may isa pang bahagi. Ibig sabihin na ipangaral natin ang ating Panginoon, maliban po sa unang dalawa. So dito po sa Acts chapter 8, dito po sa Philip. Meron pong apostol ang pangalan Felipe, hindi siya ito. Si Felipe po rito ay yung Felipe mangangaral lang, hindi siya apostol. Kung sumunta sa Samaria, ipinangalan si Kristo ngayon. Doon sa isang bahagi, ipinangalan si Jesus kanya doon sa eunuch. Dito naman ipinangalan si Kristo. Tumutukoy lang po sa ating Panginoon. So pumunta sa Samaria at ipinangalan si Kristo sa mga tao doon. So verse 12, but when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. So sinabing ipinangalan si Kristo, pero ipinangalan ang kaharian ng Diyos, ganyan. So, ibig sabihin, ang pangangaral po ng ating Panginoon, kinakailangan nating ipangaral ng kaharian ng Diyos. Mahalaga po itong ating pinag-aaralan, sapagkat kung tayo po'y nakikipag-usap sa mga tao na hindi pa mga-Kristiyano, anong ituturo natin? So, kailangan nating ituro ang ating Panginoon. Ang ibig sabihin, kailangan nating ituro kung sino siya. Siya si Kristo. Siya ang anak ng Diyos at ating tagapagligtas. Kailangan ituro ang paraan ng kaligtasan. So, kailangan natin ituro na kailangan tayo ang bautismo para maligtas. At kailangan din natin ituro ang kanyang kaharian. Ganyan. Alam po natin ang kanyang kaharian, makikita natin mamaya, yan din ang iglesia ng ating Panginoon. So, pag ipinangaral si Jesus, bahagi doon ang pangangaral sa kanyang kaharian. So, dito po natin makikita. Nung pinangaral po ang kaharian ng Diyos sa inyo, ang kaharian ay nandun na. So, hindi yung pwedeng ipangaral ang kaharian ng Diyos na wala pa siya. So, pinangaral ni Felipe ng kaharian ay umiiral na nung siya'y mangaral sa mga taga-Samaria. So, umiiral ng kaharian ng Diyos. At ang ating Panginoon ay isang hari. Pag may kaharian, siyempre may hari. Ang kaharian ay umiiral na at ang si Kristo na ating Panginoon ay isang hari. At yun ang kanyang kaharian. Kaya kasama yan sa pangangaral kay Kristo. Ipinapangaral natin na siya'y hari at meron siyang pinag-aharian na walang iba kundi ang kaharian. So pag ipinangaral natin ang kaharian ay umiiral na, pinapangaral din po natin si Kristo ay isang hari. Ang mga denominasyon, iba kailang kaisipan. Ang sa mga denominasyon ng iglesia, hindi mahalaga. Kasi sinasabi na, ipangaral si Kristo kanya, ipangaral ng relasyon kay Kristo, pero hindi iglesia, hindi mo mahalaga yung ngayon. Ang mahalaga, ang ating Panginoon, at ang pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon, yun ang sinasabi nila. At ipinapangaral din nila si Kristo, pero hindi nila pinapangaral ng kaharian ay nandito na. Karamihan po sa mga denomination, sila ay premillennialist. Wala pa yung kaharian. Itatatag pa rin ng Panginoon ng kanyang kaharian sa kanyang pangalang pagdating. Pero nung mga si Felipe, pinangaral na doon yung kaharian. So mahalaga po na maunawaan natin. Kapag kayo pinapangaral natin si Kristo, ipinapangaral din natin ng kanyang kaharian. Itong dalawang salitang ito, sila'y magkaiba. Hindi sila parehong salita. Ang kaharian, galing po sa salitang Basileia.
Nung ako po ay teenager, merong program sa TV. Basil Lea, right? Si Basil Valdez at si Lea Navarro. Pero Basilea rin ang kaharian eh. Ang ibig sabihin ng Basilea, sovereignty, royal power, dominion. Ganyan. Sabihin ito may kaugnayan sa paghahari. Dito po sabi nito, it is used especially of the kingdom of God and of Christ. So ito'y tumutukoy sa isang kaharian. Ganyan. May hari at meron siyang kaharian. Ang iglesia po, ecclesia. Ito yung kapulungan ng mga tinawag kanya. Ito po yung legal term ng mga Greeks. Pagka mayroong mga alagang bagay na dapat pag-usapan ang mga mamayan, tinatawag niya yung mga mamayan para pag-usapan yung bagay na yun kanya. So they are called out body kanya. So itong kaharian, siya rin ng iglesia, hindi sa kahulugan na parehong kanyang kahulugan. Pero ang kaharian at ang iglesia ay pareho dahil ito'y binubuo ng parehong grupo ng tao. In other words, yung nasa kaharian, sila rin ang nasa iglesia. Yung nasa iglesia, sila rin nasa kaharian. Yun ang ibig sabihin. Pero yung mismong dalawang salita niya, iba yung kahulugan. Pero sila tumutukoy sa parehong grupo ng mga tao. In other words, sa mga Kristiyano na naligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. This is sa Colossians 1:13. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. So ito isang malinaw na evidence. Nang sumulat si Pablo sa mga kapatid sa Colossians, nandun na yung kaharian. Dahil common sense, paano kayo lilipat sa isang wala? Inilipat sila eh. Past tense yun. Conveyed, dilipat, transferred, us into the kingdom. So, paano ililipat sa kaharian na wala? So, umira na siya. Dito rin po sa Colossians 1:18, yung kaharian niya, siya rin na iglesia ng ating Panginoon. So, siya yung hari sa kaharian. Sapagkat siya nga, sa kanyang kaharian eh. And is the head of the body, the church, which is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. So, siya rin ang ulo ng iglesia. Tingnan niyo. Yung hari dito si Kristo, yung ulo doon ng iglesia. Siya rin ang ulo ng iglesia. So, nagpapatunay lang para wala yung dalawa. Umiiran na sila. Andun na yung kaharian. Dahil siya rin ang iglesia. So, nung mangaral si Felipe, mga apostol, pinapangaral nila yung kaharian o iglesia ay umiiran na. So, si Apostle John, isang apostol. At ang unang nilagay sa iglesia ay ang mga apostol kanya. Sa 1 Corinthians 12 verse 18, and they put first into the church the apostles kanya. So yung mga apostles, nasa iglesia sila. Pero mga si Apostle John, sa sulat niya Apocalypse, sabi niya, ako nakasama niyo sa kaharian. Dito sa Revelation 1:9. Dito papatunay lang, itong dalawang term na ito, bagkat magkaiba, ay pareho lang. Dito mo, tukoy sa parehong grupo ng mga tao. Diligtas ng Panginoon sa pamagitan ng Ebanghelyo kanya. So, a kingdom, church, yung mga premillennialists, hindi sila naniniwala. Sabi nila, kaharian di po tumating dahil nabigo si Kristo na ating Panginoon, may tatag niya yung kaharian. Instead, kanya, siguro para siya mapahiya, tinatag niya yung iglesia. Hindi totoo yun. Pag kingdom, sinasabi lang sa atin, sino ba yung namumuno ron? Ang kaharian ay isang, actually, autocracy yan. Isa lang ang namumuno. Pero sila, iglesia? Sila, yan ang pinamumunuan ng ating Panginoon. Yung mga tinawag niya mula sa kasalanan, at ligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo. So, pareho lang sila. Sila yung pinumulang parehong tao. Sa mga denomination, si Kristo ang tagapagligtas. Sa mga iglesia, di mahalaga. Oo lang po ito iglesia. Ang importante si Kristo, siya ang ating tagapagligtas. Kaya lang, makikita natin. Kanina ba kalooban ang ginawa ng ating Panginoon? Karang alam militaw dito, yung pagtatag ng iglesia, kalooban lang ng Panginoon. Ang kalooban ng Ama ay magtatag ng kaharian. Kaya nabigo siya, so ngayon, isa kanya sarili kalooban, nilayo niya yung iglesia. Pero pasinin natin, sa Hebrews 10:9. Then he said, behold, I have come to do your will, O God.
So lahat ng ginawa ng Panginoon nung sila sa lupa ay kalooban ng Diyos. He takes away the first, that they may establish the second. Ito sa mga tipa. So kalooban ng Ama ang ginawa ng Panginoon. So Ephesians 3:10, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church of the principalities and powers in the heavenly places, according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. So, anong plano ang ginawa ng Panginoon? Plano ng Diyos. So, in other words, yung pagtatag ng iglesia ay naaayon sa walang panungkahan ng Diyos. So, hindi yan afterthought. Kaya nabigo lang siya, yung tinatag niya. Kasama yun sa plano ng Diyos. Yung pagtatag ng iglesia, nasa rin ang kaharian na sinasabi sa Biblia. So, this is Acts 30 verse 28. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Hindi po gagamitin ng mga ibang iglesia ito na naniniwala na si Kristo tao lang. Bakit? Tingnan yung salita. To shepherd the church of God. Wala tayo mababasa Kristo dyan, di ba? Ang mababasa natin, the church of God, which He, sino yung He? Alam niyo, sa pag-aaral ng lingwahe, may yung pronoun, He, may tinutukoy yun. Ang tawag nila, antecedent. Sino yun? Ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos na pinili niya ng kanyang sarili, hindi yung Ama yun. Hindi naman namatay ang Ama eh. Sino yung namatay? Ang ating Panginoon. Ay, hindi nila gagamitin yung salin na yan. So, ang isipin natin, binili niya ang iglesia ng kanyang sariling dugo. Namatay siya para sa iglesia. Ang tanong niyan, bakit siya mamamatay sa isang bagay hindi mahalaga? Kahit tayo mga kapatid, kung hindi mahalaga isang bagay, ba't ka maglalagay sarili mo sa panganib? Hindi mo mahalaga eh. Kung mahalaga, namatay siya para to. At ito'y bahagi ng walang layunin ng Diyos o plano. Hindi siya mahalaga. Kaya nga yung kaisipan ng mga ibang nangangaral, hindi tama. Ang iglesia ay mahalaga. Dahil ito yung namatay ang Panginoon para sa kanyang iglesia. At yung bahagi na walang panukala ng Diyos. So yung mga naligtas, nasaan sila? Nasa iglesia. Ibig sabihin yan, pag pinaligtas natin, kapag ka hindi kaligtas, wala sa iglesia. Kasi lahat ng niligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo ay nalagtag sa kanyang iglesia kanya. So lahat ng iniligtas ng Panginoon ay nasa kanyang iglesia kanya. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promises to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Sa pamagitan ng Ebanghelyo. And with many other words, he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Ito pong perverse generation na ito. Actually, sa lahat ng lahi ng tao. Saying, be saved from this perverse generation. And those who gladly received this word were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them. Sino hindi? Yan ang iglesia ng ating Panginoon. So, dinalahat ng maniligtas sa iglesia. May tandaan natin, ang isang kondisyon ng kaligtasan ay tayo maging tapat wakas ng ating kamatayan o sa pagdating ng ating Panginoon. Si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia. Dito sa Ephesians 5:13, is the Savior of the body. Ano yun? Which is the church. Kanya. So, kung wala ka sa iglesia, paano maliligtas? O hindi natin masasabi na hindi mahalaga. Mismong si Kristo na ating Panginoon ang magliligtas sa kanyang iglesia. So kahit kakaunti lang tayo ngayon, maliligtas pa rin tayo. Dahil kasama tayo sa iglesia ng Panginoon kung tayo manatiling tapat. Ayun nasa labas. Hindi sila kilala ng Panginoon. Tayo lang kilala ng Panginoon dahil tayo kanyang diligtas. So tanong, ikaw ba'y maliligtas kung wala ka sa iglesia ng Panginoon? Ang iglesia hindi ang tagapagligtas. Ito mo yun. Pero lahat ang niligtas nasa iglesia ng Panginoon.
So, kung wala ka sa iglesia ng Panginoon, hindi ka maliligtas. Kung hindi ka rin tapat, hindi ka maliligtas. But the point is, kailangan nasa iglesia ka ng Panginoon para maligtas kasi doon kayo dinadagdag ng Panginoon pag tayo sumunod sa Ebanghelyo. So, pag pinangalan natin ng Panginoon, pinapangaral natin ang kanyang iglesia at ang kanyang kaharian. Ito po isang problema pag ikay bago mangaral. Pag nangaral kasi isang tao, hindi mo lang kung tuturo mo sa kanya. Pero ito ang mga bagay na tuturo mo na dapat niyang malaman para siya ay maligtas. O is kasama dyan ang iglesia ng ating Panginoon. Kailan ay tataging kaharian? Pero sa 2 Samuel, alam mo po natin ito. Ito yung pangako ng Diyos kay David. When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you will come from your body. So ito ilahin ni David. And will establish His kingdom. Kanya. So plural, future. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. I will be His father, and He shall be my son. Ito po isang mahalagang pangungusap. Hindi sila father and son from the beginning. Yung relasyon na yun ay lumataw lang ng ating Panginoon katawang tao. Kasi nagpakumbaba siya eh. Isipin nyo, siya magiging anak. Siya may magiging ama. So yung ama mag-uutos sa kanya. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the blows of the sons of men. So in the description lang ito ng anak niya. Pag nagkamali, papalo ka sa kanya. Hindi naman nagkamali ang Panginoon. So yun ang makikita nating pangako. So kaya natatag yan. At ano yung itatatag? Ganyan. Ang kaharian ay ang sangbahayan ng Diyos. Yan ang iglesia ng ating Panginoon. Sinasabi nito, kailan itatatag yan? Ganyan. Kailan? Sabi nito, pagka ikay matagal lang patay, ganyan. When your days are fulfilled, and you rest your father, ganyan. Itatatag doon ang kaharian. Pagpatay sa David. So sino ang magtatatag? Ang bilin na David, ang ating Panginoon, ang anak ng Diyos, kanya. So yun ang makikita natin sinasabi rito sa 2 Samuel chapter 7 verse 12. Ito po ay isang magandang talata laban sa mga tao nagtuturo na wala pang kaharian ngayon. Dahil ito po isang mahalagang bahagi at malalaman natin kung kailan na itatag yan. Yung 2 Samuel, ano po? Yun ang sinasabi niya. Saan kailan natatag yan? Ang trono po ni David, yan ang trono ng Diyos. Dahil once upon a time, nireject si David. O nireject ang Diyos para mag-umupo sa trono niya. Ngayon, kailan na itataging kaharian? Kung ang kaharian sa iglesia, ito yung naitatag sa araw ng Pentecost, di ba? Pero para makita natin ang kaliwanagan, si Kristo kanya ay uupo sa trono ni David. Dito sa Acts chapter 2 verse 29, pinatutunayan sa atin ito 2 Samuel na ito, tingnan nyo. Men and brethren, let us speak freely to you of the patriarch David, yan tinutukoy ko, that is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath for him, that of the fruit of his body, ang ating Panginoon ay binili David, according to the flesh, he will raise up the Christ to sit on his throne. So siya mabubuhay, maguli ang Panginoon kanya upang tumupo sa trono niya kanya. He foreseeing, he spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God has raised up, resurrected him, of which we are all witnesses. Therefore be exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see and hear. So kayo na natin kaharian. Sa chapter 2, na nabuhay na maguli ang Panginoon, sa impo sa trono, sa kanan ng Diyos. Siya nakaupo sa kapangalan ng Diyos kanya, tinupad ng Diyos yung pangako niya kay David. So, Acts chapter 2, na itatag ang kaharian, ano po yung natatag doon? Sa iglesia. Now, sa Acts chapter 2, verse 47, mababasa natin na iglesia, na lahat ng naliligtas ay naidadagdag doon. So, may yun po sa malaking kaliwanagan sa atin na pareho lang yung dalawa, ang trono, kaharian, at ang iglesia na sinasabi ng Biblia. Itong promise of the Holy Spirit,
Ito po yung sinyales ng pagkatatag ng kaharian. So, Acts chapter 1 verse 4, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "You have heard from me." So John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Ganyan. Sa Mark chapter 9 verse 1, he said to them, "Assuredly I say to you, that there are some standing here who will not taste death till they see the kingdom of God present with power." So yung kaharian ng Diyos, pag ito'y naitatag, ay may kaakibat na kapangyarihan, ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Doon sa Acts chapter 2, ano nangyari doon? Yung mga apostles, they were baptized with the Holy Spirit bago sila nangaral. At sila nagsasalita ng lingwahe na nakikinig sa kanila. Hindi nila pinag-aralan yun. So they were speaking in tongues. Mga lingwahe ng mga nakikinig sa kanila. So yun ang panahon na tinatagang kaharian doon sa Acts chapter 2. Maliwanag po sa ating pinag-aaralan. So yung kaharian ng Diyos na itatag ng Pentecost noong 33 AD. Yan ang biblical reckoning. Ang pecha natin mali. Si Dionysius, no i-translate niya yung founding of Rome, kasi dati ang kalendaryo nakabase sa founding of Rome. Kaya lang, nung sumikat ang Panginoon, at kumalat ang, hinilipat sa kapanganakan ng Panginoon. Nagkamali siya ng panahon. Kaya instead na 33, naging 30 AD. So actually, delay tayo na 3 taon. Biblical reckoning, dahil ang Panginoon, nabautismon siya, nagsimulang mangaral noong siya 30 years old. At 3 taon siyang nangaral. Tapos namatay siya. Doon ay tatang iglesia. So, 33 AD. Pero ang pinag-uusapan na yung panahon natin ngayon, 30 AD. Pero walang tama yun. Depende lang sa paningin. Pag tinitignan natin ang Biblia, 33 AD dapat. Pag tinignan natin 2024, 30 AD. Pero lang po yun. Bisa magdidebate yung mga kapatid. So, si Kristo ay hari. So, sa Revelation 19:16, He's the King of Kings and the Lord of Lords. And He's the 1 Timothy 6:15, the only potentate, the King of Kings and the Lord of Lords. Ganyan. So, siya ay tinatawag na hari namang hari. Nasa kanya lahat ng kapangyarihan at lakas ng Diyos. Kaya sa Matthew 28, verse 18, makikita natin yun. Sa Acts chapter 2, verse 33. At siya umupo sa kanan ng Diyos. He's sitting on the throne of the kingdom. So, doon makikita natin siya hari ngayon. At siya merong kaharian. Ang kaharian niya ay walang iba kundi iglesia ng ating Panginoon. Pareho lang kasi yun. Sa ang Biblia, ang iglesia, sila nagkaharian. At ang kaharian, sila ng iglesia. Sa mga iba, magkaiba, ay sila yun. Pero ang Biblia na sinasabi sa atin. Ang right hand, yung mga normal na right hand, ano po? Sinasabi dito sa kahulugan, yung right hand, by the use of the right hand. Right hand man, one most valuable assistant or supporter. Ito yung kahulugan natin ngayon. Ano po? Kahulugan natin ngayon. Yung salitang right hand. Pero meron pang ibang kahulugan ng right hand. Ang right hand ni Jehovah denotes omnipotence. Ang kanyang kapangyarihan. Because by hand in the word is signified power. And thus by right hand, eminent power. Consequently, when the hand or right hand is said of Jehovah, it denotes divine power or omnipotence. Hand and right hand denotes power. And when predicated of Jehovah, omnipotence. So, siya nakaupo sa buong kapangyarihan ng Diyos. So, ating unawain, kung gusto mo maligtas at tatawag ka sa Ama, ipupunta ka pa rin sa Panginoon. Dahil ngayong panahon na ito, ang buong kapangyarihan ng pagka-Diyos with regards to salvation, nasa ating Panginoon. Saan siya ang ating tagapagligtas. So, bisa tatawag ka sa Ama, pupunta ka sa ating Panginoon. Nananalangin si Cornelius para sa maligtas. Kanina siya nanalangin sa Diyos. Kanina siya dinala sa ating Panginoon. Kapag nasa kanyang buong kapangyarihan ng pagka-Diyos. Ngayon, ito po baliktad. Sa mga premillennialists, pagdating ng Panginoon, doon pa lang darating yung kaharian. Sa Biblia, baliktad. Pagdating ng Panginoon, tapos na yung kaharian. Ang ibig sabihin, ang Panginoon din sa hari.
Ibibigay ang kaharian sa kanyang ama niya. Basahin natin. For as in Adam all die, even so in Christ also remain alive. But each one to in his own order, Christ the first fruits, afterward those who are Christ at his coming. Then comes an end. Comes the end. Tapos na, katapusan. When he delivers the kingdom, kanino? To God. And God the Father, when he puts an end to all rule and authority and power. For he must reign till he has put all enemies under his feet, and the last enemy that will be destroyed is death. Ganyan. Kung nabuhay na magulinan ng mga tao, wala nang kamatayan. Ito na makikita natin, ang ating kamatayan, hindi kalooban ng Diyos. Nanalangin tayo ng Diyos, hindi para tayo mamatay. Ang kamatayan dumating sa dahil kay Satanas, hindi sa ating Panginoon. Kaya huwag natin sabihin, pag may namatay, ginawa siya ng Diyos. Actually, kaya lang tayo namamatay dahil kay Satanas. Nagkasala ng ating mga magulang, pinalayas sila sa alamanan, wala lang sa tree of life. At yung tree of life, pinabalik sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya nga tayo muling nalalang sa ating Panginoon. So yung kaharian, pagdating ng Panginoon, pupunta sa Ama sa uling araw. Kasi baliktad yun. Sa kanila, doon pala magsisimula. Sa Biblia, doon matatapos. Ibibigay ng kaharian sa Diyos. Bakit? Dadalhin tayo sa langit eh. So tayo pupunta. Di sama sa langit. So wala lang kaharian sa lupa. Doon baliktad sa sinasabi ng mga ibang nagtuturo ay. So, bilang panghuli. Pag ipinangaral si Kristo, kailangan nating ipang-umiiral ng kaharian. Na walang iba kundi iglesia. At ang iglesia, ang kaharian, mahalaga sa kaligtasan niya. Kung wala tayo sa iglesia, wala tayo sa kaharian, wala tayong kaligtasan. At si Kristo ay hari ngayon. Siya ay hari ngayon. Kailan matatapos sa paghahari? Pagdating niya. Dahil ibibigay niya yung kaharian sa langit. Ibig sabihin nun, dadalhin tayo sa langit. Tayo yung kaharian eh. Tayo pinag-ahari ng Panginoon. Dadalhin, sasama tayo sa Panginoon, bibigay tayo sa Ama. So, ano na yung kaharian sa langit? So, ang ating Panginoon, hindi na siya yung particular na hari. Babalik na sila doon sa dati rin ng kalagayan, na sila, yung tatlong yon, ang Diyos na nagkakaisa. Yan ang kanilang kaharian. Yun na makikita na sa Biblia. So, ito po ang ating pangangaral po sa umaga pong ito. At sana po, meron tayo tututunan. Pwede natin kasi ituro to sa iba. Ang pagkakataon kasi ng... Actually, yung pagkakataon ng pangangaral, minsan yung pinaplano yan eh. Kasi nakikipagkwentuhan ka lang sa tao, halimbawa, sasabihin niya, kami naniniwala kami, kahit hindi po tumutik. Ganun pa. O yun, pwede ka na magsimula to. Actually, ganun po ang paraan ng pag-share ng Ebanghelyo ang gusto natin. So, yun po ang ating sermon ngayon sa umaga. Mamaya hapon, iba naman. Actually, inaano ko lang po yun, nirotate ko eh. Minsan, yung hapon, magiging umaga, umaga, magiging hapon. Kasi wala naman yung iba dito sa wala rito yung mga kapatid. Pag umaga, sa hapon lang sila. So, ito po ang ating mensahe. Mga kapatid, maraming salamat.